Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:02 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na mga sugata sa inyong nga aga. Yen bantayan, yen sunod, yen tipo sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari ang Radyo Pilipinas Iloilo News. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sa Martes, Disyembre 9, tuig 2025. O ang inyong tagbalita, Janelle Baclay, kag karon sa aton ng mga Pangulong Binalawan. Christmas rush magadulot pagid sang mas mabugat nga trapiko sa pila ka mga dalanon sa syudad sa Iloilo suno sa ICTTMO. 7,000 ka mga individual sa Iloilo City nanging benepisyaryo sang Dole Tupad the program. Pagiwat sa ika-120 anibersaryo sa Philippine Chamber of Commerce Industry Iloilo Chapter nangin Madinalagon. Philippine Coast Guard gin-rescue ang siyam ka mga mangingisda matapos magkapan ng ila sakayan pandagat sa baybayon sa Antique. Search and Rescue Team sa Banwa sa Oton ginpaidalom sa Emergency Medical Responder Enhancement Training Program. Rooftop parking sa Iloilo Terminal kag Central Market libre pa sa mga motorista suno sa ICTTMO kasunod sa pagbukas ang duha ka mga merkado. 413 ka household sa Pututan na graduate sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Masobra 5 milyon ka pesos nga balor sang shabu na kumpiska sa bypass operation sa Banwa sang istansya. Kompetisyon sa tunga sa distribution utilities makabenepisyo sa mga konsumidor suno sa More Power. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:05 sa aga kag karon sa detalye sa aton nga mga balita lokal. Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Mas mabatyagan pa ang heavy traffic sa pila ka mga dalanon sa siyudad sang Iloilo kasunod sang kinalauman nga Christmas rush. Sa interview sa Iloilo Morning Program kay Iloilo City Traffic Transportation Management Office Chief Oldarico Garmanzos, ginpahayag sini nga karon nga semana madamos ang Christmas parties kag aktibidad gani ila ginapangabay ang kooperasyon sang publiko labi na sa mga motorista. Sa pangkabilugan nangin matawhay naman ang assessments ang ICTTMO sa dululungan nga opening of lights sa naligad nga semana labi na sa provincial capital kag sa Central Philippine University. Hindi malipod nga may mga masunod pa nga okasyon na ginahandaan ang departamento kasubong sang Calle Real Night Market simbang gabi sa madason nga semana gani kinahanglan gid nga hangpon sang pumuluyo ang epekto sini sa trapiko. Sa karon gin-intensify pa sang TTMO ang deployment sa mga traffic enforcers sa pila ka strategic areas sa mapaganhagan ang sitwasyon sa trapiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Yara sa masobra 2,000 ka mga personnel ang gin-deploy sa Police Regional Office 6 sa pa siguro ang katawhay sa selebrasyon sang ASEAN Senior Economic Officials Meeting sa Boracay Island. Ginakatapuan ini sa katapos ang Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Coast Guard, kag iban pa nga mga concerned agencies. Gipatigayon ang send-off sa nagligad
nga adlaw kag blessing sa security forces para sa pagapatigayonon nga ASEAN kag nagpatigayon man sang retreat sa Aklan Catholic College Mabasa Campus Gymnasium sa Kalibo, Aklan nga ginpangunahan ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Josepino Ligan kag ASEAN Site Task Group Boracay. Radyo Pilipinas News. Para sa 7,000 ka benepisyaryo sa Iloilo City ang nagpaidalom sa tupad program sa Department of Labor and Employment Region 6. Nagpatigayon ang DOLE sa orientation sa tupad workers. Lakip na ang pag-turnover sa mga kagamitan sa pagpananom sa nagligad nga Lunes sa Iloilo Sports Complex. Nagtambong sa kayuwatan si House Deputy Majority Leader kag Iloilo City Lone District Representative Jolien Jamjam Baronda, Vice Mayor Love Baronda, Councilor Shin Marie Mabilog kag iban pa nga mga opisyales. Sa sunod 10 ka adlaw makabaton sang 550 pesos nga sweldo kada adlaw ang tupad workers o kun 5,500 pesos kada individual. Magluwas sa pagpanglimpyo sa ila palibot, magapananoman sila sang tanom kag pulutanon. Samtang nagatagman sang seedlings kag fertilizers ang Department of Agriculture Region 6. Radyo Pilipinas News. Pinaagi sa selebrasyon, gin-highlight ang PCCI Iloilo ang naging kontribusyon sa mga negosyante sa nanuhay-tuway nga sektor sa pagpasanyog sang ekonomiya sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Lakip sa mga naging highlight sa selebrasyon na paghatag sang Captain of the Industry Award, Ilonggo Entrepreneur of the Year 2025, Aspiring Entrepreneur Award, kag Young Ilonggo Entrepreneur Award sa mga negosyante nga nagbilin sa dako nga impact kag impluwensya sa ilatag sa kasektor. Ginhiwat ang madinuagon nga selebrasyon sa Iloilo Convention Center sang nagligad nga Lunes sang gabi. Radyo Pilipinas News. Rescue ang Philippine Coast Guard Western Visayas ang siyam ka mga mangingisda matapos ka magkapa ng ila motor bangka sa kalalauran sa Nogas Island sa banwa sang Aninii, probinsya sang Antique. Sunod sa Coast Guard, nakabaton sila sa distress call. Halin sa Coast Guard Palawan, kag nagresponde ang BRP Kalanggaman nga nag-rescue sang mga mangingisda. Matapos ma-rescue ang mga mangingisda, gindala sila sa Coast Guard Station Iloilo, kag ginpaidalom sa medical assessment sa Coast Guard Medical Station Western Visayas. Yara na sila sa maayo nga kahimtangan. Radyo Pilipinas News. Ginpaidalom sa 3 ka adlaw nga Emergency Medical Responder Enhancement Training Program and Search and Rescue Team sa Uton, Iloilo. Tinutoyo sa training nga pasangkaron pang kapasidad sa Search and Rescue Team sa banwa sa Uton nga nagaresponde sa mga emerhensya. Nakafocus ang training sa paghanas ng kapasidad sa mga partisipante sa pagresponde sa tion sang critical na mga insidente. Lakip diri mga module sa Advanced Patient Assessment Techniques, Management sang Medical kag Trauma Emergencies, Orthopedic kag Respiratory Emergencies, kag Prinsipyo sang Triage. Ang programa nagatuyo man ngihanda ang team sa terorismo kag Disaster Risk Reduction and Management. Subong man ang inisyatibo ginorganisa sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o kon MDRRMO kag produkto sa mapag-on nga pagupdanay sa Iloilo Provincial Health Office, Hospital Management Office kag West Visayas Medical Center. Radyo Pilipinas News. Wala pa sang ginapatuman nga parking fee o kon bayad sa mga rooftop parking area sa duha ka mga merkado nga ginbuksan sa city proper. Suno kay Iloilo City Traffic Transportation Management Office Chief Oldarico Garbanzos sa interview sang Iloilo Morning Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Ginaengganyo gid ang mga kliyente, customer kag mga nagapadulong sa Iloilo Central kag Terminal Market nga gamiton ang rooftop parking agod mapaganagan ang kagutok sa mga salakyan sa palibot nga mga dalanon sa duha ka mga merkado. Inibalipod may mga adjustment pa gihimo ang ICTTMO sa sistema sa trapiko sa dalanon sa palibot sa merkado kag amat-amat na nila nga ginabantayan ang illegal parking sa area. Hugot man nga nagapatuman sa operasyon ng ICTTMO sa mga nag-obstruct kag illegal parking sa area sa diin subject man sang clamping operation ang lugar.
Sa karon mahimo na nga mag-usar sang rooftop parking sa diin ginatos ka mga salakyan na makaumudar sang duha ka mga merkado nga dako kida mabulig sa pagpaganhagan sang mabugat nga trapiko sa siyudad sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nag-graduate na sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4 piece ang 413 ka mga pamalay sa banwa sang Pototan sining karon lang sa masobra 4 kagatos ka mga residente o kon ka mga graduate 288 ka households ang nag-exit bangod sa self-sufficiency o kon improved well-being samtang 125 naman na nag-graduate bangod wala na sang eligible nga kabataan para sa programa. Isa sa mga highlights ng graduation ceremony and testimonya ni Jella Hanggolingay, parent leader sa Barangay Bagakay nga nagpanguna sa isa ka ati community nga may 49 ka household nga kalabanan mga 4-piece beneficiary man. Ginpahayag niya nga pinagi sa programa, duha na sa iya mga sa 5 ka kabataan siniya nakatapos sa kolehiyo, sa diin isa nag-graduate sa kurso nga criminology, kag isa amo ang manunudlo o kung teacher. Sa karon, ang agot nga bata ni Hagolingay ang nagakuha sa information technology nga kurso. Dugang pa niya nga 3 sa iya kabataan na nagka-avail man sa scholarship sa Iloilo Provincial Government kag National Commission on Indigenous People o kon NCIP. Kadungan man sa graduation ceremony ang pag-turnover sa Department of Social Welfare and Development Office Region 6 ang case folders sa lokal nga panguluhan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sa Provincial Drug Enforcement Unit ang isa ka regional priority target sa patigayon nga buy-bust operation sa People's Village, Barangay Kalapdan, Estancia, Iloilo. Ang suspect kilala kay alias Paulo, 40 anyos, anay punong barangay kag residente sa Barangay Poblacion Market, Sara, Iloilo. Nakumpiska sa suspect ang 770 gramos ang shabu, nagabalor 5.2 million pesos. Natigayon ang operasyon matapos makakuha ang kapulisan sa impormasyon na tuhoy sa drug activities ng suspect. Kapinapat ka bulan naging surveillance ang suspect kay positibong nagabaligya ang suspetsado. Sa panaysayon sang suspetsado sa Metro Manila, nagakuha sang supply kag ginabaligya sa Estancia, Iloilo. Sa karon niya na sa kustudiya sa Estancia Municipal Police Station ang suspect kag pangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagapati si More Electric Power Corporation o More Power President kag CEO Roel Castro nga ang kompetisyon sa electric distribution utilities amo ang sauli makahatag sang benepisyo sa mga konsumidor. Ini ang sabat ni Castro sa tunga sang overlapping franchise sang duha ka distribution utilities sa probinsya nga amo ang More Power kag Ileco. Sunod sa iya hindi kompetisyon ang tinutuyo sa ang ila kumpanya kundi ang paghatag sang kalidad nga serbisyo para sa mga pumuluyo. Ginpahayag nga hindi man perpekto ang ila serbisyo sa Iloilo City, apang madamo ang nagadayaw sang ila serbisyo rason na ginahinyo sang pila ka kabanuhanan sa probinsya ang pagpasanyog sang ila nga prangkisa. Ginkumpirma man niya ang pag-file ni First District Representative Jeanette Green sang House Bill number 6292 sa Kamara na magapasanyog pa sang prangkisa sang More Power padulong sa 7 ka mga banwa sa First District sa probinsya sang Iloilo. Suno kay Castro, base sa ila pagtuon, viable ang pagsulod sa More Power sa First District kag positibo naman siya nga makalusot ang bill sa Kongreso kag Senado. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpaidalom sa paghana sa Department of Trade and Industry, gimaras ang 25 ka mga benepisyaryo sang pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa kon PPG program sa probinsya. Ini ang kabahin sa mga pagpanghanda sa napala nga paghatag sa negosyo kits sa mga benepisyaryo. Suno kay DTI Gimaras o ay si Jovi Binliro, importante nga magpreparar ang mga magagmay nga negosyante sa mga potensyal nga kalamidad kag masiguro nga makapadayon sila sa pihak sang krisis nga ila ginapangatubang. Lakip sa mga ginatudlo sa mga benepisyaryo amo ang basic entrepreneurial mindsetting kag business continuity planning. May ginhiwat man nga simplified action planning workshop agod matudloan ng mga benepisyaryo kung paano mapatuman ang ilang mga plano kag tinun-an nga magaresulta sa kadalagan sang ilang nga negosyo. Ginatagan punto sang DTI Gimaras nga ang kahandaan
ang magaserbeng nga liyabe agud malampuwasan ang mga pagpanghangkat sa ila pagnegosyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dayon nga ginapauswag sa Bacolod City Government ang marine biodiversity sa bahin sang Old Airport. Sa damlag lang dugang ng mga artificial reefs ang ginpahamtang sa kadagatan nga sakop sa barangay Singkam, barangay Tamob, kag mga kaiping nga barangay sa syudad sang Bacolod. Sulo sa Bacolod City Government ang tikang magabulig sa pagpadamo sa mga isda kag iban nga marine species nga magahatag sa ulihi sang palangabuyan sa mga mangingisda kag mga residente nga nakasandig sa kadagatan ang ila palangitanan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nag-graduate na sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program akong 4Ps ang 4,848 ka-household gikan naman sa probinsya sang Aklan. Kalabanan sa mga nag-graduate ang nakalabot sa level 3 sang well-being o self-sufficient category kag ang iban nag-graduate na sa programa bangod wala na sang kabataan nga i-monitor sa idalom sang programa. Ang mga panimalay gikan sa 17 tanan ka mga lokal nga panguluhan sang Aklan kung sa diin 352 naghalin sa Banwa sang Altavas, 369 sa Balete, 305 sa Banga, Aklan, 321 sa Banwa sang Batan, 182 sa Banwa sang Burwanga, 332 naman sa Ibahay, 395 sa Kalibo, 83 sa Lezo, 162 sa Libacao, 261 sa Madalag, 184 sa Makato, 616 sa Malay, 134 sa Malinao, 284 sa Banwa sang Nabas, 635 sa Washington, 123 sa Numancia, kag isa kagatos sa Banwa sang Pangalan. Naghiwat naman sa graduation ceremonies para sa mga nag-graduate nga panimalay kung sa diin ginpakigbahin sa pila ka graduates ang ila inagyan sa kabuhi, kapaslawan, kadalagaan kag kung paano nakabulig ang 4Ps sa ila pamilya. Kin-highlight man ang mga aktibidad kag aftercare services nga ginhatag sa mga benepisyaryo sang lokal nga panguluhan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Yara sa 5,000 ka mga kasagang ginbuyan sang damlag lang sa Sitio Look, Barangay Pulupinya sa Banwa sang Concepcion sa probinsya sang Iloilo. Sandig sa provincial government yara sa 4,896 ka crab instar ginrelease sa Baybayon. Ang among kasagin patubas sa Blue Swimming Crab Hatchery sa Provincial Agriculture sa Niso, Concepcion. Ang inisyatiba nagapakita sa padayon nga pagpanikasog sang probinsya sa pagpabakod sa coastal resource management, pagpadamo sa populasyon sang lokal nga kasag ug pagsuporta sa palangabuyan sang mga mangingisda sa Banwa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:20 sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kaginyo na batihan ang detalye sa mga nagapangunang balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Martes, December 9, 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Ako naging lamang inyo alagad, ang inyo tagbalita kada aga, Janelle Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ramdam natin ibang simoy ng hangin. Ito ay tanda ng iyong darating. Pagsilang ng sabon doon sa Bethlehem, siya ang nagligtas ng kasamahan natin. Nalimutan na natin ang siyang tunay na gawa ng Pasko. Mag-alay sa ating kapwa, ngunit pinagpala, tayo ay magmahal ng walang kailangan. Ang tunay na Pasko ay tayo. At naman ang ginagawa natin. Ang Pasko ay pagmamahalan, magbibigay ng kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako. Iba-iba ay isang tayo. Bagong Pilipinas, bagong Pilipino. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Sana'y magkura mga sugat natin. Kahit iba-iba, paniniwala natin. Kaya ngayong Pasko, magkasundo tayo. Pareho lang naman, maganda ang hangal. Ang tunay na Pasko ay tayo. Nagawa ang magawa natin. Ang Pasko ay pagmamahalan. This is the celebration of the birth of Jesus, and to once again dedicate ourselves and our lives to that service. Bagong Pilipinas, bagong Pilipino. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Ang tunay na Pasko ay tayo. Yan ang ginagawa natin. Ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay ng kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako. Iba-iba ay isang tayo. Bagong Pilipinas, bagong Pilipino. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Yan ang tunay
ay nadiwa ng Pasko.